I felt very privileged and favored na nagkaroon ako ng break at a very young age. I was given opportunities to do something with my life and to do what I love, which was acting. I've always been an actor. Mati ni Idol nung 80s. Mula sa tiyo niyang si Bernard Bonin, sa pinsan na si Charlene Gonzalez, hindi nga maipagkakaila na nananalaytay sa kanilang mga dugo ang pagiging artista. Sa pagsisimula ng kanyang karera sa showbiz, isang salita naman mula sa Diyos ang kanyang natanggap na nagpayanig sa kanyang mga plano sa buhay. Palagi niya sinasabi sa akin na, JC, God is going to use you mightily one day. Siyempre, magandang pakinggan yun, pero actually, natakot ako nung narinig ko yun. Kasi yung paningin ko sa mga lingkod ng Panginoon, mahihirap, pulube, yung bang api palagi. Sabi ko, ayoko naman ng gano'n ang buhay ko. So sabi ko, nag-bargain ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng at least 5 taon. Magpapakasawa muna ako sa mundo. Natupad nga ang kahilingan ni JC. Di nagtagal, marami na ang tumitingala at humahanga di lamang sa kanyang kagwapuhan, kundi dahil sa taglay niyang talento. Although yung career ko paangat, pero yung kaloob-looban ko parang mas nagde-deteriorate ako. So, pumupunta ako sa disco, barkada, inuman, party. Pero the next day, palaging parang kulang pa rin ang nararamdaman ko. Wala akong hope. Yung pakiramdam ko, lahat ng success na experience ko, pangsamantala lang. Parang wala akong mapapanghawakan na assurance. What will happen in a year? Paano kung laos na ako? So nagkaroon ako ng insecurity. Ngayon, I was looking for something that would make me feel more grounded and centered. Sa ganitong sitwasyon, totohanan na niyang kinilala sa kanyang buhay ang Panginoong Jesus. Pagpasok ko sa church, nakita ko yung mga tao doon, masaya sila. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, ano bang meron sila na wala ako? Parang naiinis pa ako, naiirita ako na masaya sila. Ako, depressed. Ang bata-bata ko pa, depressed na. Tinanggap ko ang Panginoong Kristo sa buhay ko at nag-aral ako ng Bible. I began to discover not only who God is, but I also began to discover who I was in Him. Tinalikuran ni JC ang kinang ng buhay sa showbiz upang maglingkod sa Diyos. 12 taon nang lumipas at ipinadala siya ng London upang doon maging misyonero. Hindi na alis sa atin yung nagkakaroon tayo ng mga alaala, nagkakaroon tayo ng mga anxiety. Hindi ibig sabihin na porket Kristiyano ka na, immune ka na sa mga dinadanas ng lahat ng mga pagsusubok ng pangkaraniwang tao. Pero yung kaibahan ngayon, I'm more equipped with knowledge and tools, and of course, my relationship with God, and knowing who God is. Talagang doon ako palaging bumabalik. Yun ang foundation ko palagi. And I believe that the more you come into alignment with your purpose and your destiny, the greater the blessings will also flow. Sa kasalukuyan, nananahan si JC sa LA at nagbabalik bayan upang abutin ang ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Inarrange ng Lord na JC had joined our team, which I believe will be for a higher and bigger and wider purpose. Because for the past 8 years, we have been doing this here in the Philippines. We go here twice a year, every May, to distribute school supplies to hundreds of elementary kids, and every December to give away bags of groceries. So yung fulfillment doon, hindi mo makukuha kahit saan eh. Not in the 5-star restaurant. Although 5-star restaurant is nice, but being with the poor, doon ko nakita ko sa kanila yung authenticity, yung rawness, and genuineness. Na kahit ang hirap-hirap ng buhay nila, lalo na mga bata,
You can't put a price on the smile and the joy that exudes from their eyes. Taas-baba man ang naranasan ni JC sa kanyang buhay, sulit naman ang kanyang paglalakbay dahil isang bagay ang kanyang natagpuan na siyang kumumpleto sa kanya anuman ang estado niya sa buhay. I just want to encourage people about God's love. That God's not mad. He's not mad at you. You know, He loves you with an everlasting love.